oras po nito at bigyan po kami ng nakakasama maging dahil tulungan niyo po ako Panginoon na may share ko po ng mga sa word Panginoon sa oras po Lord, sa mga hindi po nakatid Panginoon sa oras po nito, mga pag-matarinig po sila, mga sambahin ko po natin kahit po sa po. Maraming salamat po ito po kami nila sa Panginoon Jesus. Hindi pa ako bilang Hindi yan, oh. Sure. So, ang pamagandang aking Putol yung ulo. message is God wants you to do well. Or God wants us to do well. So, basahin ko muna dito sa Jeremiah 29 verse 2. For I know the thoughts that I have toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not evil. Ay, version para pa kita. So, lang ito isang version. Sabi ko, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Well, bibigyan na tayo ng magandang future, hindi para i-harm tayo ng Panginoon. So, lahat naman po tayo may purpose sa buhay natin. Lahat, everybody sa atin na every person has a mission in their daily lives. May purpose tayo bawat isa, and yun nga, a vision. And for short, yun ang may reason tayo para lumakad sa araw-araw. Dahil yun nga, may purpose tayo. So, may kwento po ako sa inyo na may kulang. Mayroon kasing isang foreigner, pumunta siya sa Africa, sa isang ospital sa Africa. And then itong foreigner na ito is nakita niya yung isang nurse. Itong nurse po ito ay isang Kristiyano. So nagtatrabaho po siya as a missionary. And nakita nitong foreigner na nagbabandage siya dun sa isang bata na may case na talagang parang nabubulok yung leg niya. Sobra, kumbaga pag nakita mo siya, napaka-unpleasant. Hindi mo kapag sa itsura niya, talaga sa amoy. Napaka-unpleasant niya. And then itong foreigner na to is sabi niya din sa Christian members, I couldn't do that kahit bayaran daw niya. Bayaran daw siya ng 1 million. Tapos reply naman ng nurse, ako rin, hindi ko rin to magagawa kahit bayaran ako ng 1 million. So diyan nagtapos. Pero ang punto doon, bakit ginagawa na ng nurse? Kasi ginagawa niya as love. Hindi siya after dun sa sa pera or kung ano pa na kahit sabihin natin sa loob niya nakapagpili siya, ayaw niya yung ginagawa niya, pero alam niya kasi yung purpose niya. Nag-mission siya, maganda man yan, mapangit or labag man yan sa niya. Kung halimbawa ay maarte siya, hindi po nakakapit ng sugat, hindi po mismo yung foreigner na makakapagsabi na napaka-unpleasant yung sugat ng bata. Pero bakit pa rin ginawa ni nurse? Kasi alam ng nurse, may purpose siya. Kaya nga siya nag-mission. So, yun na.
So may mga tao na talagang yung dati nilang buhay, iniiwanan nila. Kasi when they realize na ginawa sila ni God na may purpose sa buhay. And when discovered, talagang ginagawa nila yung mission nila sa buhay. And sabi nga wala silang, kumbaga na-discover nila yung pinaka-purpose nila, wala na silang pakialam dun sa money, sa recognition, or sabi natin sa kasikatan or fame. Wala na yun. Kumbaga, nagpapasaya talaga sa kanila na kung yung magawa nila yung purpose nila, yung mission talaga, yun. Hindi sila sa money, sa fame. Hindi sila after dun. Although malaking tulong sila, malaking tulong yung money. Bago baseball, so pero yan ay talaga out of love. So yan, sabi nga God has an eternal plan for each person. So kasi tayo, sabi nga kanya-kanya tayo purpose Hindi ibig sabihin may purpose ang isa, ganun na rin ang purpose ng pangalawa. So katulad dito sa music team as a whole, kumbaga kasi Kuya Aaron nag-bass, Kuya TJ nag-gitara. Purpose na lang magkaiba, nag-bass ko nag-gitara, dahil may sa shot. Meron namang na ang purpose mo, giver ka talaga, or talagang pinagpala ka financially. Purpose mo makatulong sa kapwa mo, and then kung hindi ka naman pinalad sa financially, makakatulong ka naman as physical. Yun, kaya nang laging sabi niya siya, yun. Kung hindi mo kaya sa financial, physical, kaya. So, sabi dito sa Isaiah 49 verse 1, hear me, coast and distant nations. Jehovah called me from the womb. From the bowels of my mother, He had my name in memory. Sabi dito, no human being is born by a chance. So, walang pinanganak talaga na yun ang parang wala na. Tsamba lang. Hindi porque, parang yung tao talaga aksidente lang nabuntis ang nanay mo, hindi naman sinasadya. So, everything has a purpose. Ika nga. So, yun. There is something very special that we see in God's creation with each bird. Kasi nga, akong tutuusin niya, tayo kasi lahat competitors talaga tayo. Siguro hindi natin alam, ang ilan sa atin, hindi natin alam, competitors. Competitors natin. Competitive. Yun, competitive. Napaka-competitive natin. Simula pa ng una talaga. Maybe hindi nga natin alam. Kasi, bakit ko nasabi to? Kasi, sa una pa lang, nung tayo na sinapupuran ng nanay natin, ang kalaban talaga natin, 100,000 or maybe a million. So, syempre, sperm pa lang baga tayo. So, million ang kalaban natin. Papunta sa ovary ng nanay natin. Mahaba-haba pa yung biyahe. And then, pagdating natin sa ovary, marami pa rin tayong kalaban siguro. Sabi natin hundreds. Pero, isa lang talaga makakapasok diba sa egg. Sino yung nanalo yun? Diba tayo? So, sa million na kalaban na yun natin, bakit tayo pa yung nanalo dun sa egg na yun? At tayo yung tao. Kumbaga, para sa akin, God's plan na yun. Kasi kung tayo, nag-isip tayo na yun, hindi natin malubos may isip yun na kaya natin yun. Napakarami natin kalaban napakarami natin competitors, tapos tayo manalo. Which is, tayo na, pero tayo ngayon, yung tao.
So, sabi nga, so this indicates that God has a special plan for each of us. Kaya tayo pinangat dito sa mundo. So, if God did not have a plan for our lives, we would not have been born. Sabi sa Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I sanctified you. I gave you as a prophet to the nation." So, nakakatuwa lang basahin kasi ito, "Before I formed you in the womb, I knew you." Pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga nanay. Kilalang tayo. Siguro naranasan naman natin lahat dito na mahuli ng ibang tao. Siyempre, minsan masakit yun. Huyo. Mahuyo. Huyo. Sino ba yan? Okay naman yan. Pero si God, hindi tayo hinuyo. Yung pong nasa sinapupunan pa lang tayo. Kilala tayo. Sino tayo para kilalanin ni God? Napakasarap basahin ito eh. This shows that God has made us special and that He knows us well. So, si God talaga nakakilala sa atin eh. Sabi nga ito, napaka-very well. We just have to believe His word and hope for His good plans for us. So, given na kasi yung yung magandang future natin. Ang kailangan lang talaga natin is paniwalaan natin bawat tinuturo ni God. Kasi kung babasahin talaga natin sa Genesis, first book of Bible, ginawa talaga tayo ni God na maging as Jesus Christ. Kung ano yung galang ni Jesus Christ, kaya lang hindi nga lang talaga nangyari kasi kinain ni Eva yung apo, yung babae siya talaga eh. Kinain talaga tayo lang. So, yun. So, dagdag ko pa nasa about sa purpose. Kasi, yun nga, kanya-kanya tayong purpose eh. Kasi, gusto mo talaga eh, makapag-mission kasi tayo eh. Di ba yan naman din ang utos ni God niya? Makapag-mission, may share yung word of God sa lahat sa buong mundo. And then, nag-mission tayo, pero ano na, financially kulang tayo. And then, naisip ko tuloy na katulad nun, sa akin na lang pala. Para sa akin, ang mission sa akin ni God is, yun nga, bukod sa pag-evangelical, gusto ni God na, anong kumagang magkaroon ng financial freedom. Gusto ko kasi yung ginagawa ko eh. I love na mag-share ng word of God. Ang problema nga lang, ang maging dilemma ko is, yun nga, syempre pinangarap lang tayo na kapusan kulang sa financial. And then, lagi pumapasok kasi sa isip ko mag-abroad. Makapag-ipon ng capital, tapos makapag-business. Pero syempre naman, naniniwala naman ako nga, kahit hindi ka mag-abroad, kaya ng buhay mo. Pwede ka mag-business talaga dito. Pero yun kasi nasa puso ka, talagang mag-abroad. Parang, kumbaga, hindi naman siya totally easy money, pero iba-iba naman kasi talaga yung talent eh. Parang, katulad yan, magaling kasi negosyo. Ako hindi magaling. Pero syempre, natututunan naman yan. Pero gusto ko kasi talagang makaipon ng pang-kapital. Tapos nandiyan talaga yung alam ko kasi ang sarili ko eh. Kilala ko. Pag nagsimula ako siguro sa maliit, hindi yung kaya eh. Or siguro nilimitahan ko lang yung sarili ko. Pero yun, mabalik ako. Bagay,
makakaroon ako ng financial freedom na magawa ko yung talagang gusto kong gawin sa buhay. Na kapag nagkaroon ng financial freedom, magagawa ko makakapag share ako ng work na wala akong iniisip na problema. Kumakain ba yung pamilya ko, yung anak ko, pag iniwanan ko ba? Mabubuhis pala, may kinakain ba sila sa 3 araw? Yung tipong wala akong isipin. Pag nag-mission ako, ano ba, pupuntang Boreas na doon natasan, mag-share ka naman ng lugar doon sa Boreas. May problema nga kung kapos na ako sa pera paano may pamilya ko? So, yun nga, kanya-kanya tayong purpose. So, katulad yan, ni Chef, alam naman natin, ang pamilya niya is giver. Pero, syempre, hindi naman tayo dun lagi aasa. Kailangan lahat tayo, maging ano lang siya, larawan. Kumbaga, sabi natin inspiration. Na dumating tayo sa point na gano'n ng buhay. Na tayo din makapagbigay. Ang sarap kasi talaga sa amin. Sa pakiramdam na nakakatulong. So, yun, isa yung pangarap ko talaga. Hindi naman talaga totally mayaman. Yung bang kaya ka sa araw na survive ka. And then, yung mga emergencies na hospital, yung anak mo or ako, family mo. Yun po, hindi ka po pag-gamit. Sige, pasok na sa hospital o bahala. Yung hindi ka mag-iisip sa budget. Yung parang lagi ka may peace of mind. Kasi ang hirap gumalaw kasi ng ayaw natin yan dahil sa gusto natin. Talaga involved lagi ang pera, sabi nga ni Sir Manny. Totoo. Mahirap gumalaw ng walang pera. Oo. Pinutusan tayo ng Panginoon na hindi yan ang work yan. Pero paano tayo gagawin nung walang pera? Hindi naman natin sinasamba ang pera Nasa atin na lang kung paano natin gagamitin. So, yun lang po maikli yung nahiyak. Ministro RJ Abilgos. Ministro, iiyak, di umiyak at tuloy. Si Ka-Ministro, si Ka-RJ. Ipopost ka na sa YouTube. Naka-viral to.